Panginoon, sa presensya mo, muli Panginoon, naririto po kami sa harapan at nagpapakababa. Ito, manatili po tayo na nakataas ng ating mga kamay sa presensya ng Panginoon. Sa mga oras na to, ilatag po natin ang ating puso sa Diyos. Ilatag mo sa Panginoon lahat ng katanungan mo sa Kanya. Hayaan mo na sa pagpupuri mo, sa pagtaas mo ng kamay, kausapin ka ng ating Panginoon. Malaman mo, maging malinaw sa iyo kung anong plano niya sa buhay mo. Dahil walang aksidente sa Panginoon. Lahat ng bagay nakasulat sa kanyang mga kamay. Palaya po tayo makakalapit sa ating Diyos dahil ang Diyos natin hindi mahirap lapitan. Hindi po manatili po tayo sa presensya ng Panginoon. Namin mo ang pag-ibig niya. Hayaan mo na yakapin ka ng pagmamahal ng Panginoon sa umagang ito. Maslamping tayo sa ating Diyos. Sabihin mo, ang puso ko'y dinudulog sa iyo. Susumamo
Lord, sa pagyakap mo sa amin ngayong umagang ito. Dalangin namin, O Diyos, na patuloy mo pa rin kami kausapin. Gusto namin makipagtagpo sa'yo, mas makilala ka pa ng lubusan. Mas lalong lumalim ang relasyon natin sa'yo. Sa camping na to, Panginoon. Malaya po kayong kumilos, maghari sa buhay namin, sa lugar na to, Panginoon, sa bawat isa. Ito po kami dalangin sa pangalan ni Jesus. Okay po. Palakpakan po natin ang gawain ng Panginoon. Maaari na po tayo na po. Yan. So, recap po tayo. Ano po yung tinuro kahapon ni Pastor Ken? Tatlong bagay na mangyayari sa'yo na magkakaroon ka kapag tinanggap natin ang Panginoong Yesus. Number 1, kapanatagan. Panatagan. Number 2, kapahingan. Matagal nakikilig yung mga nanay natin dito Number 3, close to God. Magiging close tayo, mas lalo tayong mapapalapit sa Panginoon. Amen? Yan, so dito po kagaya na banggit kanina na sabi dito, ilatag natin sa Diyos yung buhay po natin. Ilatag mo sa Kanya yung mga katanungan mo. Magtanong tayo sa Panginoon, ano nga ba yung plano niya? Specifically, para sa'yo, para sa akin. Amen po? Ang unang maganda na itatanong mo ay yung para sa sarili mo. Lord, ano yung plano mo sa akin? Ano yung dahilan, bakit mo ako dinala sa lugar na to? Kasi naniniwala po ako na kahit po tayo ay bata, as in bata talaga. Po tayong kausapin. Po in... Mga po nakalagay sa Jeremiah 33 verse 3, nakalagay po doon, call unto me and I will answer you, and show you great and mighty things you do not know. Sabi ko ng Panginoon, tumawag ko, tutugunin ko. So, sinasabi dito sa atin ng Panginoon, na may assurance na kapag tayo ay tumawag, magtanong sa Panginoon, may sagot. Sabi mo sa katabi mo, may sagot. Yung mga tanong mo dyan sa puso mo na hindi mo sagot-sagot ng mundo, 100% po, nakakasiguro po ako, tayo, na tutugunin po tayo ng Panginoon sa camping na to. Amen po, kasi yun ang sabi ng Diyos call unto me and I will answer you. Hindi lang yun, sabi doon, kundi ipapakita pa sa atin ng Diyos yung mga maihiwagang bagay na hindi pa natin alam. Minsan yung mga hindi mo maintindihan, i-explain sa'yo ng Diyos sa camping na to. Paano yun? Ang dami natin, 1,000 tayo. Lahat. Ang dami natin tanong kung ang isang tao meron 3 tanong, meron tayong 3,000 na tanong. Kaya ba sagutin ng Diyos yun? Di kaya malito si Lord. Sabi mo sa katabi mo, nakakalito. Kung sa'yo, di po ba? Pero sa Panginoon, sabi mo sa katabi mo ulit, walang mahirap sa Diyos. Kaya ano man po yung katanungan po natin, mag-expect po tayo na sasagutin tayo ng Panginoon. Amen po? Amen. So, sige po, ready na po natin ang ating mga sarili. At maging ating po mga sandata, mga Bible notebook and bulletin. Pinatawagan ko na po ang ating tagapagsalita ngayong umagang ito. Palakpakan po natin si Pastor Mulo. Purihin ang Panginoon sa buhay niya. Ng judgment. Merong paghuhukom or merong paghatol. Amen? So, ito'y bagay na pag-aaralan natin ngayon. At ano nga ba? Kung yung judgment mangyayari na, paano kaya tayo hahatulan? Hello, amen po ba? Na-check mo na ba yung sarili mo? What if, eto na pala, meron ng pagharap, merong halimbawa, hahatulan ka ng Panginoon.
Ano kaya ang pwedeng sabihin ng Diyos sa'yo? Amen? Meron ka na bang mga depensa na inihanda? Kapag sinabing ganito, ganito ang katuwiran ko. Kapag sinabing, ay ganito ka, hindi Lord, kasi ganito yan. Nakalatag na yung mga depensa kung paano ipagtatanggol ang sarili. Amen? So may judgment po. May judgment na sinasabi ang Biblia. Yung tanong nga, kapag dumating na yung judgment na yan, ready ka ba na humarap at makapasa sa judgment na yan? Amen. Alam niyo po, meron pong isinyer ang Panginoong Yesus dito po sa Lucas chapter 12, verse 16 hanggang 21. Sige po, kung may Bible po kayo, encourage na tayo po ay samahan niyo po ako, magbukas po kayo ng Biblia niyo. Dito po sa Lucas chapter 12, verse 16 to 21. Okay. Dito po yung isang kwento, talinhaga ng Panginoon na sinasabi at nagkukwento siya. Sabi niya dito, basahin ko po. Pagkatapos isinalaysay ni Jesus ang isang talinhaga, isang mayaman ang umani ng sagana sa kanyang bukirin. Ayan, panahon ng anihan. At sabi doon, yung mayaman ay umani ng sagana. Marami. Pag sinabing sagana, marami ito. Kumbaga, sabi nga, overflowing, talagang, yung sagana, hindi yung kakarampot. Amen po ba? Yung sagana, talagang mapapatalong ka sa saya. Kasi bakit? Masagana. Hindi ka kukulangin. Sobra. At yun po, sabi doon, yung mayaman ay umani ng saganang-sagana sa kanyang bukirin. Kaya't sinabi niya sa sarili, ano ang gagawin ko ngayon? Wala na akong paglagyan ng aking mga ani. Wow, sana all. Amen po ba? Parang, wala na. Parang wala apaw-apaw na yung blessing na natanggap ko eh. Sana all. Sana apaw-apaw ang mga blessing na tinatanggap. Buti ka pa, siguro masasabi natin. Kasi yung mayaman, na umani ng marami, sabi niya, anong gagawin ko ngayon? Wala na akong lalagyan ng aking mga ani. Ibig sabihin, wala nang paglalagyan, puno na. Yung existing na lagayan niya ng kanyang ani ay puno na. Okay? Kaya sabi niya, ganito ang gagawin ko. Sabi niya, 18, alam ko na, ipagigiba ko ang aking mga kamalig. Wow. Ipagigiba yung kamalig. Ipagigiba ko ang aking kamalig at magpapatayo ako ng mas malalaki. Okay? Talagang mapapasana all ka na lang. Kumbaga, ito, puno na. Kailangan niya ng malaking-malaki at doon niya ilalagay. Sabi niya, magpapatayo ako ng mas malalaki. Ibig sabihin, hindi lang iisa eh. Magpapatayo ako ng mas malalaki. Yan, ibig sabihin na hindi ito iisa. Mas malalaki. O mas malaki. Kung mas malaki siguro, baka isa lang yun. Pero malalaki, ewan ko, hindi naman ako sa Pilipino, kung gaano ba talaga pag sinabing ganon. Pero sa tingin ko, marami ito. Malalaki at doon ko ilalagay ang aking ani at ibang ari-arian. Amen? Yung lahat ng ani niya at hindi lang yung ani, kundi marami pa siyang mga ari-arian doon niya ilalagay. Amen? Yun yung blessing na natatanggap niya, yun yung pagpapala, yun yung ani, yun yung mga kayamanan na meron siya. Amen. Pero, ito po, sa kabila ng ganon, may sinabi sa kanya ang Diyos. Amen. Sabihin mo nga sa katabi mo, may sinabi daw ang Diyos. May sinabi ang Diyos. Okay? Alam niyo po, napakahalaga na maririnig mo, makukuha mo kung ano ang sinasabi ng Diyos. Oo, meron kang maraming mga bagay. Maaring nakamtan mo na yung mga pinapangarap mo. Maaring andyan ka na sa tagumpay. Pero ang sabi dito sa verse 19, verse 19, 20.
Ngunit sinabi sa kanya ng Diyos. Amen? May sinabi ang Diyos. At ito yung importante. Kailangan makuha mo, kailangan marinig mo, kailangan masunod mo kung ano ang sinasabi ng Diyos. Dahil kahit ano paman ang meron ka sa buhay mo, kung mamimiss mo, kung mapapalagpas mo, ang sinasabi ng Diyos sa'yo, sayang. Amen? Ang sinabi sa verse 20, ngunit sinabi ng Diyos, sa kanya ng Diyos, hangal. Grabe, nung word. Isang taong sa tingin niya pinagpala lubos. Diyos sa kanya, hangal. Yung proud na proud ka na sa sarili mo, yung accomplishment mo, yung promotion, yaman mo, tingin na mga bagay na pinagmamalaki mo, and yet, ang sasabihin sa'yo ng Diyos, hangal. Biruin mo yun. Ang alam mo sa sarili mo, at sasabihin na nung iba, sana all. Pero sasabihin pala ng Diyos sa kanya, hangal. Ay, masakit. Bakit sabi niya, hangal, sa gabi ring ito'y babawian ka ng buhay. Ganun pala. Sabi niya, sa gabing ito, babawian ka ng buhay. Kanino ngayon mapupunta ang mga inilaan mo para sa iyong sarili? Oo. Meron kang napakagagandang sasakyan. Ang dami mong pera. Napakaganda ng mo. Napakaganda ng girlfriend mo. Wow. Parang, ang ganda. Ikaw na yung pakiramdam mo, wow. Sasabihin mo, eto ang buhay. Kumain, uminom at magsaya. Tapos sasabihin ng Diyos pala, ang sabi niya, hangal. Di mo ba alam, ngayong gabing ito ay babawian ka ng buhay, kanino ngayon mapupunta nila mo para sa iyong sarili. Amen? So, ito po, maraming ma-accomplishment eh. Naghangad na tayo para sa ating mga sarili. Alam niyo, hindi lang naman ito kayamanan. Maaaring sabihin natin, secured na ako. Kasi bakit? Yung pangarap ko nagtagumpay na ako eh. Sabihin natin ganito, nakapag-establish ka na sa buhay mo ng kung ano talaga yung gusto mong mangyari. Ipinaglaban mo na. At sa tingin mo, secured ka na dito. Yung iba-iba tayo ng kayamanan na tinatawag. Minsan yung kayamanan ay yung bang relasyon na talagang ipinaglaban mo. Hello? Relasyon na ipinaglaban mo, and then ngayon, kayo na. Dahil kayo na, sa tingin mo, parang wala nang magagawa ang mundo para paghiwalayin pa kayo. Ngayon, okay na ito. Yung gusto mong gawin sa sarili mo, na-achieve mo na, nagawa mo na. Okay ka na sa tingin mo. Kasi bakit? Nagawa mo na, masayang-masaya ka na. Kung ano yung gusto mong maramdaman, na ipaglaban mo, na ipakita mo sa mundo na ito ka, ganito ka. Na sa tingin mo, okay na yon. Yung gusto mong gawin sa ilong mo, yan. Yung mga ilong na katabi mo, nagawa mo na. Wow, ang ganda. Yung gusto mong gawin doon sa tenga mo, hindi na lang iisa yung hikaw. Ano na yan? Humagdan na yan. 1, 2, 3, 4, 5. Pakiramdam mo, angas ko.
Ang ganda ng tenga ko. Dinadamit mo na rin ngayon kung anong gusto mong damitin. Wala kang pakialam kung anong sasabihin ng tao. Basta kailangan may pahayag ko yung sarili ko. Ano sa Facebook ngayon, ang daming yung kakaibang pananamit. Bakit? Gustong i-express yung sarili. At pakiramdam niya, kapag na-express niya na yung sarili niya, eto na. Yung relasyon, pinakipaglaban na yan. At ngayon, magkasama na. Namumuhay. Kahit na, wala siyang ihin ng iba. Basta kami nagkakasundo. Mahal ko siya. Sabi ng mayaman, pwede na ako magpahinga. Magpahinga na lang ako, kumain at magpasarap. Habang buhay. Okay na ako. Nakuha ko na lahat. Balik-balik ako doon sa relasyon, ipakipaglaban na. Pero ang tanong, ano nga ba ang sasabihin ng Diyos? Ano ba ang sinasabi ng Diyos sa relasyon mo? Ano ang sinasabi ng Diyos sa pakiramdam na ipinaglalaban mo? Ano ang sinasabi ng Diyos sa pamumuhay na meron ka? Sabihin natin, okay. Ang galing-galing nga. Ang galing mo magtago. Ikaw na. Hindi ka mahuli kahit anong panghuhuli. Sabi, di ba may kanta? I'm the great. I'm the great. I'm the great pretender. Magtago. Hindi nahahayag na ganito ka, ganyan. Kasi bakit? Expert ka eh. Professional ka pagdating sa pagpipretend. Pero ang tanong, ano ang sinasabi ng Diyos sa'yo? Sabi niya, judgment. Judgment. At ang judgment po, sabi dito sa 4 verse 17 ng 1 Peter, ay magsisimula with God's people or begins with the household of God. Okay. So ito daw po ay magsisimula doon sa mismong sa tahanan ng Diyos. Sino ba nasa tahanan ng Diyos? Magsisimula ito sa pamilya ng Diyos. Amen? Bago i-judge yung mga tao sa labas, ang i-judge muna ay kung sino yung nasa loob ng tahanan ng Diyos. Amen. Check muna, titingnan muna. Okay ba ito? Pasado ba ito? Amen? Sabi ng Hebrews 12 verse 6 to 7, sapagkat dinidisiplina ng Panginoon ang minamahal niya at pinapalo ang itinuturing niyang anak. Tiisin ninyo ang lahat ng hirap bilang pagtutuwid ng isang ama dahil ito'y nagpapakilalang kayo'y tinatanggap ng Diyos bilang tunay niyang anak. Sinong anak ang hindi didisiplina ang kanyang ama? Amen. So ito po sabi, ang unang i-judge ay yung household of God. Yung nasa sa tahanan ng Diyos. Ano niyo po, siyempre, dumaan din naman ako sa pagkabata, sa kakulitan. At sa bahay po namin, kami magkakapatid, 6 po kaming magkakapatid eh. At yung sinundan ko, hindi ako papatalo. Pag meron akong gusto, ipinaglalaban ko. Anong nangyayari? Pag may pagkakataon, nakikipagsuntukan ako doon sa kuya ko. Kasi lalaki din yung sinundan ko. Sino ang lalaki din ang sinundan?
Oh, meron ba dyan? Na lalaki din yung panganay sa inyo? Okay? Kayo ba nakipagsuntukan na kayo sa kuya nyo? Oo. Di nga. Nakipagsuntukan na po kayo? Oh, meron dyan. Kahit alam ko, madadaig ako, matatalo ako, nalaban ako eh. Nakipagsuntukan ako. Ngayon, ang ending, pagkatapos namin mag-away, magsuntukan, ayan na. Ayan na yung tatay ko. Pinalo na ako. Eh di, wala, iyak na ako. Pinapalo eh. Yun, pagkatapos kong paluin, papaluin din niya yung kuya ko. At kung yung palo sa akin malakas, yung palo sa kuya ko mas marami. Kasi bunso ako. Ako yung bunso. Ngayon, mas marami, mas malakas, mas mahigpit yung parusa ng tatay ko doon sa kuya ko. Bakit? Sabi niya, ikaw ang panganay, ikaw ang dapat na nagpapasunod ng tama. Ay, ganun pala yun. Pag panganay ka pala, ikaw dapat ang nagpapasunod ng tama. Amen. Kaya pala, mas malaki yung paalo sa kanya, mas malaki yung parusa sa kanya, kasi dapat siya yung nagseset ng magandang example. Although nagkakamali yung bunso, although nagkakamali ako doon, pero ang sabi ng tatay ko, dapat hindi mo pinatulan. Dapat nagpakita ka ng magandang halimbawa, dapat ikaw ang nagpasunod ng tama. Amen? Sabi nga judgment begins at the household of God. Begins with the household of God. Kung sino yung nasa sambahayan ng Diyos, yun ang unang itutuwid. Kaya kumbaga, check natin, sabi nga if we judge ourselves, hindi ka nahatulan Kailangan i-check mo na yung sarili mo. Ako? Pasado kaya yung paglilingkod mo? Pasado kaya yung pagsunod mo? Or excited ka na lang kasi, wow, at last, ngayon, matatapos na ako sa paglilingkod. Wala nang pakialam kung yung bang paglilingkod niya ay very good or very bad. Ano kaya masasabi ng Panginoon doon sa ginawa mong paglilingkod? Ano kaya masasabi ng Panginoon doon sa naging pag-uugali? Ang sabi po dito, sa Hebrew, nagpapakilalang kayo ay tinatanggap ng Diyos bilang tunay niyang mga anak, sinong anak ang didisiplina ng kanyang ama. Amen. Kailangan tayo'y marunong pa rin magpadisiplina. At matuwa tayo kapag tayo po'y dinidisiplina, matuwa ka kapag ikaw ay sinasabihan ng mga mali mo. Kasi bakit? Yan ang nagpapakilala na ikaw ay anak. Amen? Nagpapakilala na ikaw ay kasama ka bilang sa pamilya sapagkat sinasabi sa iyo yung mali mo at dinidisiplina ka. Amen? Alam niyo po, na nangyari din, yung kuya ko, yung pangalawa sa panganay, nakagawa ng hindi tama. Nung kasi nung panahon na yon, uso pa yung nagtatanan. Nagtanan ng babae, dinala sa malayo, itinanan. So, ang ginawa ng tatay ko doon, sabi niya, kung kayo talaga magpakasal kayo. Amen? Sabi ng tatay ko, magpakasal kayo. Alam niyo po, yung tatay ko hindi perfecto, pero nagagamit ko ngayong example yung mga sinasabi niya sa amin noon Amen? Na rin yung tatay ko, pero naalala ko pa yung mga bagay na ginawa niya, paano niya itinuwid kaming magkakapatid. Paano niya itinama kung ano yung mga mali ay itama niya. At hanggang sa huling pagkakataon po, sa huling, yung time na siya po ay, may sakit na. Nagkaroon po ng cancer ang tatay ko. Natanggalan siya ng tubig sa baga, na-confine sa malaking hospital.
At napag-alaman namin, sabi niya, ng doktor, may tubig daw sa baga. Ngayon, ang atol, kailangan tanggalan ng tubig sa baga. So, tinanggalan. Nalaman pala, may bukol na din. Yung bukol na yon ay cancerous. Okay. So, may cancer. Tandaan niyo po, nung one time, nasa bed, at nandun ako sa gilid niya, nakausap niya ako. Kasi nakikipagkwentuhan ako habang nakahiga siya at may sakit. Hindi ko makakalimutan at one time, na-share ko na din sa camping yon. Sabi ng tatay ko sa akin, sabi niya, Mulo, sabihin mo ito sa kuya mo. Meron siya ipinapasabi sa kuya ko, doon sa pang-tatlo sa amin. Pang-tatlo sa panganay. Sabi niya, ito pong pang-tatlong ito, hindi ito masyadong malapit sa tatay ko. Bakit? Kasi nararamdaman niya, yung magkasunod rin. Yung panganay kasi ay lalaki. Tapos yung sumunod ulit, lalaki. So magkasunod na lalaki. Ngayon, pag nag-aaway din sila, ang kinakampi na ginap ng tatay ko, yung panganay. Bakit? Una namang lalaki na nasilayan sa mundo. Paborito yung yung kuya ko naman na sumunod sa panganay. Kasi ang unang lalaki o panganay pagdating sa lalaki. So ngayon, hindi siya lagi napipili, hindi siya nagugustuhan lagi. Pero nung nakaratay na yung tatay ko, ang sabi niya, sabihin mo sa kuya mo ay tumigil na siya sa paninigarilyo. Yun ang sabi niya sa akin. Kasi po, siya po, kaya nagkaroon siya ng cancer ay dahil sa paninigarilyo. Hindi na po ako magtatanong kung sino sa inyo na naninigarilyo. Pero, kaya siya nagka-cancer kasi sabi niya sa paninigarilyo, although siya po ay mahabang panahon na rin at tumigil, pero nung kabataan niya, sigarilyo siya ng sigarilyo. Kaya nung ma-hospital siya, nadala siya sa amin doon sa hospital namin, hindi siya doon sa regular ward na papunta, kundi napunta siya sa isolation ward. Bakit? Nagkaroon na ng TB. Sabi niya sa akin, sabihin mo sa kuya mo, tumigil na siyang paninigarilyo. Bagaman alam ko, hindi yun maniniwala sa'yo. Hindi yun susunod sa'yo. Kasi masarap magsigarilyo. Sabi niya. Pero kahit na alam niya na hindi maniniwala yung kuya ko sa akin, pag sinabi ko yung ganon, sabi niya, sabihin mo pa rin. Sabihin mo pa rin. Sabi niya po, ang galing. Na ganon talaga pala yung magulang. Kahit na parang tingin niya ay imposible na maniwala, imposible na pakinggan, paniwalaan, gagawin pa rin niya, sasabihin niya. Sa pakinggan siya o hindi, kailangan niyang maituwid yung kanyang anak. So doon, judgment begins with the household of God. Magsisimula ito. Itutuwid ng Panginoon. Ang mga anak ng kanyang dinidisiplina. Walang condemnation. Hindi para i-condemn, kundi para malinis, para So, dito ngayon, eto sabi kanina, eto nangyayari. Kailangan nasa tahanan makita natin, malaman natin ano ba yung mga kailangan kong iayos. Ano ba yung mga pagkakamali mo? Ano ba yung hindi, Lord?
Sapagkat merong judgment na kakaharapin ang bawat isa. Amen. So, andun po yung ito yung nais ng Panginoon sa sa mga nasa tahanan niya, sa mga lingkod niya, sa mga anak niya. Ang tayo po ay magpaayos. Merong mga bagay dyan na hindi okay. Pero sa kabila ng hindi yan okay, ipinagpapatuloy. Kasi pinaglalaban eh. Minsan hindi na nasisita. Pero pagdating sa Diyos, ano ba ito sa tingin ng Diyos? Amen? Ang creation ng Lord, andun na, kinreate niya na, sabi niya, likhain natin. Ang tao ay yun sa ating wangis. Babae at lalaki, o lalaki at babae. Yan yung creation ng Lord. Ito yung gusto niya. Pero minsan, nangyayari, pinaglalaban natin. Lord, ito ang gusto. Sabi, ano bang gusto ng Lord? Ano ang gusto ni Lord? Maaaring oo, masaya tayo sa kung anong pinipili natin. Pero pagdating kay Lord, si Lord bang masaya? At sa camping na ito, ihahayag ng Panginoon kung ano ang gusto niya sa kanyang mga anak. Ano ba ang gusto niya sa kanyang mga anak? Darating ang time, hindi ko alam, marami dito kabataan. Pagdating ng time, magiging magulang kayo. Magiging parents. Magkakaroon kayo ng anak. At kapag nakikita mo yung anak mo, lumalakad sa hindi tama, masasaktan ka. Yung gagawin mo, sigurado, kahit na mahirap, kahit hindi ka na paniniwalaan, kahit paulit-ulit ka na, kahit yung anak mo, pakiramdam mo, pagka sinasabihan mo, iritado na, at ayaw ng pakinggan sinasabi mo, pero para kang siramplaka paulit-ulit. Bakit ka magiging siramplaka? Kasi gusto mong ituwid. Amen? So, sabi dito sa, sa verse 17, what will be the outcome for those who refuse to obey the gospel of God? Ano naman ang kahihinatnan ng mga taong sumusuway sa Diyos? Sabi sa verse 18, tulad na sinasabi ng kasulatan, kung ang taong matuwid ay napakahirap maligtas, ang di kumikilala sa Diyos, napakahirap maligtas, ang di kumikilala sa Diyos, paano pa maliligtas? Amen. Kaya sabi doon, kung napakahirap na ngang maligtas ng mga nasa tahanan ng Diyos o sa mga tao na sumusunod sa Diyos, paano pa yung sumusuway sa Lord? Ano pa ang mangyayari sa kanila? Meron pong sabi nga, kapag nireject mo, pag meron kang nire-reject, syempre, hindi mo makukuha yan pag tinatanggihan mo. Hello, amen po ba yun? Hindi mo makukuha yung bagay na tinanggihan mo. Alam naman natin yan. Kasi nga, kaya mo tinanggihan, ayaw mo makuha. Amen. Sabi din ng John chapter 3 verse 18, hindi hinahatulang maparusahan ang sumampalataya sa anak, ngunit hinatulan na ang hindi sumampalataya sapagkat hindi siya sumasampalataya sa kaisa-isang anak ng Diyos.
Amen. Meron pong sabi doon, yung John 3:16, kabisado na natin yan, alam na natin. Sabi, ganon kalaki ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan o sa mga tao, kaya niya ibinigay yung kanyang kaisa-isang anak upang ang sino mang sasampalataya sa Kanya ay hindi mapapahamak o hindi magpe-perish, ang sabi doon sa English, kundi magkakaroon ng buhay na walang hanggan. Kapag tinanggihan mo ang Panginoong Yesus sa buhay mo, tinanggihan mo yung makapagliligtas sa'yo. Kaya kung ano yung dapat na meron ka sa buhay mo, ang dapat na meron ka sa buhay mo ay walang iba kundi yung Jesus na makapagliligtas sa'yo. Amen? Yung Jesus na makatutulong sa'yo para yung mga bagay na ang hirap mong ma-overcome mo. Yung hirap mong pagtagumpayan, mapagtatagumpayan mo. Kasi siya yung magbibigay sa'yo ng kalakasan para mapagtagumpayan yun. Amen? So yun po yung yung kailangan natin. Itong Jesus na ito ay dapat na makilala mo sapagkat kapag nakilala mo ang Panginoong Jesus, malalaman mo, siya pala ang sagot. Siya pala ang sagot doon sa lahat ng kailangan mo. Siya ang sagot doon sa mga pagkukulang mo, sa kahinaan mo. Siya pala. Okay? So, ito po yung mangyayari. Ngayon, makikita natin ano ba yung kalagayan na nandun ka? Nasabi kanina nung doon sa Lucas, andun na akala nung tao, akala nung mayaman, wala na siya ibang gagawin sa buhay niya. Kundi sabi doon, magsasaya na lang siya. Magsasaya. Wala na akong iintindihin pa. Magpapahinga na lamang, kakain at iinom, magpapakasaya. Ito na lang yung gagawin na. Pero ulitin ko, sabi niya dito, balikan ko ito, verse 20, ngunit sinabi sa kanya ng Diyos, hangal, sa gabi ring ito, babawian ka na ng buhay. Kanino ngayon mapupunta ang mga inilaan mo para sa iyong sarili? Ganyan ang sasapitin ng sinumang nag-iipon ng kayamanan para sa sarili, ngunit dukha naman sa paningin ng Diyos. Okay. Sabi, ito naman yung sasapitin. Kapag wala tayong pakialam, ito yung sasapitin ng tao kapag ang inintindi lang niya ay kung ano yung gusto niya. Kung ano yung nais ng kanyang sarili. At walang pakialam kung ano ang gusto ng Panginoon sa buhay niya. Na para bang napakahalaga na lang na naipaglaban niya ang lahat at nakuha niya ang gusto niya. Ngayon, ito yung mahalaga, ano ang sinasabi ng Diyos. Verse 22, sinabi pa ni Jesus sa kanyang mga alagad, kaya't sinasabi ko sa inyo, huwag kayong mabalisa tungkol sa inyong buhay, sa inyong kakainin o tungkol sa damit na kailangan ng inyong katawan. Sapagkat ang buhay ay higit pa kaysa pagkain at ang katawan kaysa damit. Tingnan ninyo ang mga uwak. Hindi sila nagtatanim ni umaani man. Wala rin silang imbakan o kamalig, ngunit pinapakain sila ng Diyos. Higit sa Kanya, higit kayong mahalaga kaysa mga ibon. Okay. Alam niyo po, ito po, nung time na ito, kaharap ng Panginoong Yesus, yung kanyang mga alagad. At sinasabi niya, kinukwento niya, itong tungkol dito sa mga, dito sa mayaman. Okay. Kinukwento niya tungkol dito sa mayaman na naghangad ng lahat. At ang pakiramdam niya, okay na siya. Bakit? Kasi nga, okay na, marami na. Pero, ang sabi ng Panginoon, ni-rebuke ng Panginoon. Ni-rebuke. Pinagsabihan ng diretso.
ipinakitang mali yung kaisipan nitong taong itong mayaman. Kasi buong-buo na akala nung mayaman na successful na siya. Akala nung mayaman, nakuha na niya yung dapat niyang makuha sa mundong ito. Naipaglaban niya na, naipagtagumpay niya na. Yung gusto niya mangyari, kasi muli, ulitin ko, iba-iba tayo ng kayamanan. Kung ano yung pinapahalagahan mo, kung ano yung ginugusto mo, kung ano yung pinaglalaban mo, kung ano yung ayaw mong mawala sa'yo, ayun yung kayamanan mo. Pero tingnan po natin Hindi na po ako magpapakatagal dito. Pero sabi ng Panginoon, hangal. Sobrang diretso ang pagsasabi, ang pagtutuwid ng Panginoon, ang pagtutuwid ng Diyos, na sabi niya, hangal, hindi mo ba alam na sa gabing ito, babawiin na ang buhay mo. Sino ngayon ang makikinabang ng mga bagay na pinaghirapan mo? Paano mo ngayon may enjoy ang ipinaglaban mong buhay? Bakit kaya nagre-rebuke? Bakit kaya nire-rebuke ng Panginoon? Bakit kaya nagsabi ang Diyos ng direktang pagtutuwid? Ayaw mo minsan, kapag hindi mo sinasabi ng diretsyo, akala nga tama-tama ang pinakikipaglaban eh. Kahit sabi ng Diyos, nung sabihin niya doon sa diretsyo eh. Sabi niya, hangal ka. Kung inaakala mong yan ay bagay na nakalulugod sa Diyos. Ang sabi ng Diyos, hindi. Hindi yan nakalulugod sa Diyos. Alamin mo kung ano ang bagay na gusto ng Diyos sa buhay mo. Kasi kung mangyayari ang gusto ng Diyos sa buhay mo, doon lamang malulugod ang Panginoon. Amen. Hindi gusto ng Diyos na sirain mo yung forma ng sarili mo, sirain mo yung buhay mo. Bakit? Kasi ang ating katawan ay templo ng Diyos. At kung yan ay templo ng Diyos, dapat ang templo na yan ay kalugod-lugod sa paningin ng Diyos. Ang templo na yan ay pwedeng panahanan ng Diyos. Amen. So, ang tanong, pwede bang panahanan yan ng Diyos? May ayos mo ba yan? May prepare mo ba yan? May ready mo ba yan? Na pwedeng tirhan ng Espiritu ng Diyos. Yung relasyon mo, nag-e-exist ba dyan ang Diyos sa relasyon mo? O yung relasyon na yan ay against sa katuwiran ng Panginoon? Yun bang ginagawa mo? Sa tingin mo ba ay nalulugod ang Diyos sa ginagawa mo? Ano man yung ginagawa mo? Hindi ko alam. Ikaw ang may alam kung ano yung ginagawa mo. Pero ang tanong, pag yan ba na-expose sa harapan ng Panginoon, ano ang sasabihin ng Lord? Ano ang sasabihin ng Lord sa'yo? At kung ano ang sasabihin ng Lord, yun po ang importante. Yun ang sana ang siyang masunod sa atin. Hello, amen po ba? Nandyan pa po ba kayo? Amen. Ano po, ito lang eh. Sabi ko nga po sa inyo yung tatay ko noon, ang sakit mamalo. Talagang, tapos na yung pamamalo, nararamdaman ko pa. Masakit pa yung puwetan ko. Pagka sinturon, dati walis. May sinturon, hindi ko alam kung ano yung makita, yung malapit sa kanya eh. Kung ano yung malapit sa kanya, yun ang naipalo. Pag minsan, walis. Buti kung yung dulo ng walis,
Eh hindi yung dulo ng walis, kundi yung puno ng walis. One time po, talagang napalo kami. Kung pwede nga lang, magsabin ka ng ano sa puwetan ng karton. Pero sa halip na makapagsapin, ang ginawa niya, pinababa niya yung short at expose yung puwetan namin. Ay talaga pong namula. Masakit. Pero alam niyo po, naintindihan ko din bakit ginagawa ng tatay ko yun. Naintindihan ko rin kung bakit ginawa ng tatay ko. Kaya pala masakit siyang magsalita. At kaya pala nasasaktan niya kami. Kasi ayaw niya. Yung mga anak niya nag-aaway-away. Yung mga anak niya ay namumuhay sa mali. Ayaw niya na lumalakad kami na hindi tama. Mahirap po. Masakit ang pagtutuwid ng Panginoon. Pwede po bang may mag-play ng Siguro ngayon, hindi ko alam sa inyo kung ano nararamdaman niyo sa akin Kasi pastor, masyado naman, para bang kilala ako. Pero alam niyo po, minsan masakit marinig kung ano yung katotohanan. Minsan masakit na mapalo. Pero alam niyo po, ginagawa ng Panginoon ang mga bagay na yan. Sabi kanina, sobrang diretso. Sabi niya, hangal. Hangal. Hindi mo ba alam na sa gabing ito, matatapos ang lahat sa buhay mo? Yung mga bagay na ipinaglaban mo. Paano ngayon? Ang sinasabi, ang mensahe ng Panginoon, ang sinasabi ng Lord, hindi naman talaga para saktan ka Hindi para ipahiya ka. Kundi kailangan niyang gawin yon para i-save ka. Kailangan, alam niyo pa, minsan hindi niyo maunawaan yung magulang, hindi maunawaan yung tatay, hindi maunawaan yung nanay. Ang ingay. Parang sirang radyo. Parang sirang plaka, paulit-ulit. Yung mga gulang hindi naghihinto sa papaalala ka sa sabi. Sinasabi ng Panginoon, may maganda akong plano sa'yo. Sabi nga doon kanina sabi niya, huwag kayong mabalisa tungkol sa buhay ninyo. Sa inyong kakanin o tungkol sa damit na kailangan ng inyong katawan. Huwag kayong mabahala sa mga bagay na nais nyo. Kasi ang Lord may plano. Ang Panginoon may magandang plano sa'yo. Na kung susunod ka lang, kung isusuko mo lang yung gusto mo sa Panginoon. Siguro, nagpe-Facebook tayo Minsan nadadaan sa atin yung merong ibibigay doon sa bata. Ang gagawin ng magbibigay, hihingin doon sa bata yung laruan. Yung bata ay ibigay yung laruan niyang maliit. Kasi gustong-gusto niya yung laruan niyang maliit. Ni-enjoy niya yung laruan niyang maliit. Pero alam niyo, kaya gustong kunin yung maliit na laruan, bibigyan ng mas maganda, mas malaking laruan. Minsan, nakatingin na lang tayo sa kung anong gusto natin. Pero kung malalaman mo lang kung ano yung inihanda ng Panginoon para sa'yo, hindi ka magdadalawang isip na sumunod sa Kanya. Kasi kaya ka i-correct, kaya ka itinutuwid, o kaya tayo itinutuwid ng Panginoon, sapagkat ayaw niya pong tayo po'y mapahamak
Sabi nga doon sa Ezekiel, hindi ako natutuwa na ang tao'y mamatay sa kanyang kasamaan. Ang nais ko siya'y magbagong buhay. At hindi ang mamatay siya sa kanyang kasamaan. Ito po ang gusto ng Panginoon. Hindi ko alam kung ano ang sitwasyon na meron ka ngayon. Pero, ang nais ng Panginoon, mailagay ka niya sa matuwid. Madala ka niya sa kung ano yung doon sa kaligtasan. Minsan hindi mo lang nakikita kung ano yung napakagandang plano ng Panginoon sa buhay mo eh. Kasi bakit? Ayaw mo lang kasing ibigay sa Kanya yung bagay na hinihingi sa iyo. Pero kung ipagkakatiwala mo lang sa Panginoon ang sitwasyon mo. Sabi ng 29:11 ng Jeremiah, ako lamang yung may alam ng panukala para sa iyo. May plano ako sa iyo. At kung iaalaw mo lang na mangyari ang plano ng Diyos sa buhay mo, malalaman mo, napakabuti pala ang sumunod sa Panginoon. Napakabuti pala ang magpasakop sa Lord. Kasi naranasan ko na rin kung papaanong sumuway at naranasan ko rin kung papaano ang sumunod sa Panginoon. Masasabi ko po sa inyo, the best kapag pwede kang pakialaman ng Panginoon. Kasi ibibigay niya yung best na para sa atin. Kasi sa bawat isa po sa atin dito, ang nais ng Lord, bakit may judgment? Bakit sinasabi itong judgment? Bakit pinag-aaralan na natin to? Kasi upang kung dumating na ang judgment na yon, handa ka na. Hindi ka na masusurpresa. At para makaligtas sa judgment na yon, kailangan nasa sayo na ang iyong tagapagligtas. Kailangan tinanggap mo na ang Savior ng buhay mo. Ang tutulong sa'yo para mapagtagumpayan mo ang mga bagay. Mapagtagumpayan mo yung mga kahinaan. Mapagtagumpayan mo yung mga sitwasyon na mahirap para sa'yo. So, sa umagang ito, nanayaan ko po kayo na makipag-usap sa Panginoon. Check mo yung sarili mo. Sige po, uyuko nga po tayo. Uyuko po tayo saglit. Uyuko po tayo. Diyan po sa inyong kinalalagyan. Hindi ko po alam kung ano talaga yung mismong sitwasyon nyo. Toli, ikaw lang talaga ikaw yung may alam eh. Ano ba yung kalalagayan mo ngayon? At kung ikaw ay baguhan na nakadalo sa camping na ito, kung ngayon ka lang nakadalo, mayroon pong plano ng Panginoon, bakit ka nandito ngayon? At ang nais ng Panginoon, maging matuwid ka sa kanyang harapan. Sabi doon, repent. Manumbalik ka sa Panginoon. Manumbalik ka sa perpektong plano ng Lord sa buhay mo. Siguro, medyo napalayo ka na. Sa kahahabol doon sa gusto mong mangyari. Sa kalalaban, sa pakikipaglaban. Kasi ito yung gusto mo. Pero ano kaya? Iyan ba yung gusto ng Panginoon? Or inalaw ng Lord ang pagkakataong ito para makausap ka niya? Inalaw ng Lord na nandito ka ngayon para may parating niya sa'yo. Na anak, mahal kita. Hindi ko gustong tumuloy ka sa iyong patutunguhan. Hindi ko gusto magpatuloy ka sa buhay na malayo sa akin. Mahal na mahal kita. Oo, minsan na parang nag-e-enjoy ka. Pero alam mo lang kung ano magiging dulo ng mga bagay na pinakikipaglaban mo. Masasabi mo, Lord, gusto ko nang bumalik sa'yo.
Kasi kagaya ng alibughang anak, naalala ko, nung ma-realize niya na yung buhay na ipinakipaglaban niya ay buhay pala na napakahirap. Ang ginawa niya, bumalik siya sa tatay niya. Sa bawat isang ngayon, nanya kita bumalik sa tatay natin. Hindi mahalaga kung gano'n nakalayo. Hindi na mahalaga kung gano'n nakapangit, gano'n nakasama. Importante, bumalik ka ngayon sa ating Panginoon. Bumalik ka ngayon sa ating Ama. Habang may panahon pa. Habang pwede pa. Dahil mahal na mahal ka ng Panginoon. Hindi nagbabago yung pag-ibig niya. Mula noon hanggang sa ngayon. Ang gusto niya, manumbalik ka pa rin sa Kanya. Maraming beses na kinakausap ka niya pero tinatanggihan mo siya. Pero kapatid, ito na yung time. Ito na yung time na sinet ng Lord para sa'yo. Para makipag-reconcile ka sa Kanya. So Lord, masabi mo, Lord, I'm sorry. Lord, nagkamali ako. Patawarin mo po ako, Panginoon. Sige po, makipag-usap po kayo. Huwag mo intindihin yung katabi mo. Importante. Ito po ang importante ngayon, na makausap mo ang Panginoon. At kung gusto mong manumbalik sa Panginoon, nanyahan kita sa isang panalangin. Kahit nandiyan ka lang sa iyong kalalagayan, sa iyong kinaupuan. Nanyahan kita manumbalik. Nanyahan kita na humingi ng tawad sa Panginoon. At masabi sa Kanya, Lord, gusto ko sa iyo ulit. Lord, gusto ko sa kalooban mo. Gusto ko yung gusto mo mangyari sa akin. Hindi ang buhay na ito. Kapatid, mahal ka ng Panginoon. At kung ipagkakatiwala mo ngayon ang buhay mo sa Kanya, kung tatanggapin mo siya, na siya yung may-ari, siya yung tagapagligtas. May pangako si Lord. Hindi Kanya hayaan na mapahamak sa sitwasyon mo. Hindi Kanya hayaan na mapahamak sa maling buhay. Kundi ang bibigay niya sa'yo, isang buhay na ganap at kasiyasiya. At kung nais mong ipagkatiwala sa'yo ang buhay mo sa Panginoon, nahayaan kita sa isang panalangin. Yuko mo ang ulo mo at sundan mo ang panalangin ito na nagmumula, nang gagaling sa puso mo. Sabihin mo, Panginoong Jesus, maraming salamat na narinig ko ngayon kung gaano mo ako kamahal. Patawarin mo po ako sa paglayo ko sa iyo. Patawarin mo ako sa mga kasalanan ko. At ngayon, nanunumbalik po ako sa iyo. Ikaw ang maging Panginoon. Ikaw ang maging Diyos ng aking buhay. Panginoong Jesus, isinusuko ko sa iyo ang aking sarili. Ang nais mo ang mangyari sa buhay kong ito. Mula ngayon, susunod na ako sa iyo. Ikaw na ang susundin ko. At salamat sa pagbibigay mo sa akin ng pagkakataon upang makapanumbalik sa iyo. Purihin ka, dakilain ka sa pangalan ng Panginoong Jesus. Ama, nakikita mo po, Panginoon, ang bawat isa na nagpakumbaba sa iyo. Bawat isa na nagbalik loob sa iyo. Na Lord, nagsuko ng buhay sa iyo, O God, upang hindi na sila ang masunod, kundi ikaw na ang masunod sa kanila pong mga buhay, sa aming mga buhay. Kaya Lord, dalayan ko po, Panginoon, na sa pag-stay namin, O God, sa lugar na ito, hayaan niyo po, Panginoon, na patuloy pa naming makita, patuloy pa naming matanggap, O Diyos, ang mga instruction mo sa amin.
Lord, kausapin mo pa po. Iparanas mo pa, Panginoon, ang iyong kalapitan sa bawat isa sa amin. Maraming salamat po sa oras na ito. Ikaw ang magari at mataas sa amin pong mga buhay. Sa pangalan ng Panginoong Yesus. Amen. Amen. At sige po, palakpak po tayo. And yun po, hanggang doon na lang po yung masasabi ko sa inyo. Nawa po ay nanambalik tayo sa Panginoon. At hindi natin tinanggihan yung ino-offer niya sa bawat isa sa atin. Sapagkat ang paglayo sa Panginoon ay hindi makabubuti sa bawat isa. Magandang umaga po. Thank you.